okay naman na. It's settled na ngayon. Tinatry kong na iwasan siya sa mga ganon para hindi niya ma-experience yun at a young age. Wala naman akong major scam na parang ang laking money na million. Pero I've experienced din na may nanloko sa akin before when it comes to, kunyari, pagpapa-construct sa house, tapos palpak yung ginawa, bumagsak yung buong kisame, nagtapon ng maraming basura sa gutter, tapos ayaw panagutan yung ginawa nila. Tapos kinuha sa yung money without, ayusin nila yung bagay. Kaya dahil nagpapa-renovate ako ngayon ng house, I make sure na hindi ko nakukunin uli yung taong yon. Kasi ang sama sa pakiramdam na may tao na ayaw panagutan yung ginawa niyang kapalpakan. Ganon. So be a responsible contractor kapag meron kang papagawa, tapos meron kang ginawa sa isang client, tapos pag may palpak, kailangan balikan mo, hindi yung papabayaan mo kasi nakakaiyak. Siyempre bahay yun. That's your safe place, that's your relaxing place na pupunta ka galing work, napagod ka, tapos makikita mo ganun pa. Tapos you paid so much for it. Tapos kinuha lang yung money. I felt na naloko ako nung time na yon. At hindi lang sa pagsascam ng ganyan yung na-experience natin panloloko, like yung husband and wives, kapag nanloko kayo sa mga asawa nyo, 'di ba? Scam yun eh. Ibig sabihin, niloloko mo sila. Yun. Minsan naman, Nasa na gano'n kay Ray, di ba? buti Wala. na lang din, loyal ang asawa ko. And yung experience, kunyari nagkaroon ka ng other person, other woman or other man, tapos baka hindi mo alam, baka perahan ka lang, 'di ba? Gamitin ang credit cards mo kasi may mga friends din akong ganun, 'di ba? Naubos ang mga ano nila, savings nila nang dahil nagkaroon ng other woman si guy, tapos na ano-ano ng credit card. So, wag naman ganun kasi may family yung tao and savings yun ng mag-asawa. So, wag naman to that extent na panloloko natin. That's also a scam na masakit emotionally and financially and lahat. So, makakasira ka pa ng pamilya. So, wag yun. Tapos, ano pa ba isang question, Ate Willing Rose? are you to fight if ever na may ganyang pangyayari sa inyong mag-asawa or para sa family ninyo? Kasi talagang minsan nakakasira talaga yan eh. Oh, ako, Ate Rose, pagdating sa mga mahal ko sa buhay, I fight for them talaga. Not just my husband, also for my kid, also for my mom na ngayon, 'di ba, she's really sick. And my daughter recently experienced bullying. I fight for her to the point na ginawan siya ng Ayesha Hate Club online, ganong levels. Pero syempre ako bilang mommy, paglalaban ko siya kasi mahal ko siya. Pero buti na lang isa sa mga best friends ng anak ko, dahil nagre-recruit tong student sa Ayesha Hate Club. So, kami ganon. Yes. So ang ginawa nung best friend niya, change yung name into Ayesha Fan Club. Ganon. So mabait tong best friend niya. Sobrang love ko. Buti na lang may mga ganong mga friends, yung mga totoong friends mo talaga. Well, hindi naman, sabi ko nga sa anak ko, hindi naman lahat magugustuhan ka. Sabi ko nga sa Starstruck, 'di ba? You can't please everybody. 'Di ba? So Correct. yes, sabi ko kapag marami kang fans, marami ka ring bashers. So sabi ko, in reality, in life, yan yung realidad ng buhay. You have to be strong. And basta ako, lagi ako nandito kapag alam kong tama yung anak ko, I'll always fight for her. Pero kapag alam kong mali ang anak ko, ako po mismo ang magsasorry at mag-apologize sa parents. Even for my husband, kapag kunwari, yung husband ko, right now, I really appreciate him because sa pinagdadaanan ko ngayon, sa health problem ni mama, he's here for me. He's always, unlike before kasi, 'di ba, Ate Rose, nung naranasan ni mama yung health problem, I was alone during that time. Wala akong asawa.
Pero ngayon na-appreciate ko yung meron akong asawa at family kasi ang dami kong karamay, ang dami kong kasama, and even my network na nafe-feel ko yung yung support, yung love, even the people na outside, kunyari mga ganitong pagsubok, nabibigay nila sa akin yung support and yung love, yon. Si Ayesha, she's a very positive person. Natutuwa ako dun sa bata kasi she's very strong. Sabi niya nga, hayaan mo na mama. Pero sabi ko, no, hindi siya pwedeng hayaan. Kasi yun yung mga bagay na dapat malaman ng parents nila, malaman ng school, kasi hindi siya maganda. Pero alam mo, sabi ko sa kanya, huwag siyang panghinaan ng loob. Dahil mas dadami pa yan. Kailangan lang talaga tatagan niya yung loob niya. You know, maging mabait ka lang, maging humble ka lang sa mga tao sa paligid mo. Wala kang naagrabyado, basta hindi ikaw yung mambuli, okay na ako doon. Pero hindi kasi maganda yung anak ko naka-experience siya ng cyberbullying. Hindi siya nice. Though okay naman na. It's settled na ngayon. Tinatry kong na iwasan siya sa mga ganon para hindi niya ma-experience yon at a young age. Right. Yung mom ko naman right now, before kasi ate, ilang beses kong niyayaya si mama na tumira na sa house ko, sana. But alam mo naman yung mga magulang natin, parang gusto talaga nila ng privacy, sarili nilang place, ayaw nilang sumama, sabihin nila, hindi, bahay niyo yan mag-asawa, ganyan. Gusto ko dito sa Quezon City at taga Muntinlupa pa ako. Sabi ko, mama, paano yan? Pag na-emergency ka, paano yan? Paano kita dadalhin sa ospital? Wala naman ako dyan sa tabi mo. Kaya Ate Rose, biglaan ngayon, biglaan lang talaga, nabilan ko tuloy siya ng bahay, katabi lang ng bahay ko. Sabi ko, so, pero hindi ko pa napapakita sa kanya. Sabi ko, surprise pa muna. So, excited siya. Sabi ko sa kanya na, May malalaman na niya kasi susulat na namin. oh, pero yun, hindi niya pa nakikita. Titira doon yung mom ko, yung lola ko na 80 years old na nandun sa bahay. My cousin na nasa amin na since 2 years old. So, I'm really happy kasi lalapit na sa akin yung lola ko and my mom. Kapag may mga gatherings, lagi na sila nandito. Paglulutuan ko sila every day. Alam mo yun. So I'm really, really happy and excited. Mom ko ngayon, she's doing her treatments. Tomorrow, meron kaming follow-up check-up with the doctor. Kasi na-damage kasi yung kidneys ni mama ko. Nagkaroon siya ngayon ng CKD. So hopefully, maging maayos at makapag-list kami for a transplant. I'm sure yung mga maraming nakakadanas nito at nag-aalaga ng mga pasyente din na may CKD, it's a big struggle. It's actually sacrifice siya kasi yung time and all. And I honestly, ate, I appreciate GMA kasi throughout everything, my handler, si Molly and sila Boss Vic, hindi nila ako binigyan ng schedules. Dahil kaya ako naalagaan yung mom ko sa hospital. And I would also like to thank Miss Betchay Vidanes kasi tumawag talaga siya sa akin dahil gusto daw tumulong ni Senator Robin Padilla sa mga bills sa hospital. And honestly, very thankful ako and all. Pero sayang kasi nakalabas na kami ng hospital, nabayaran na siya. Pwede na na-invoice. Bago tumawag, pero I really, really appreciate the love and thankful ako for those people na, they're so sweet. Lalo na yung GMA, wala akong masabi. Sobra. And my family, my husband. Kasi yun nga sabi ko at first, I was doing this alone na operahan si mama before. That was way back 2006-07. Kaya 'di ba hindi ako nakapag-debut kasi yung for my debut, binayaran namin for the operation when I was younger. Pero right now, na-appreciate ko yung family ko, yung love and support dahil hindi ko nilalabanan itong mag-isa. Kasama ko yung pamilya ko. Just like dito sa The Missing Husband, ate. Yung core value niya is yung family mo talaga ang tutulong sa'yo at the end of the day. Yung asawa mo, sa hirap at sa ginhawa, si Millie and si Anton, silang dalawa ang magkaramay hanggang sa dulo. So gaano ba
katatag ang samahan nyo and gaano ba ka-loyal kayo mag-asawa para harapin yung mga pagsubok sa buhay. Nung nalaman ko about it, yung cyberbullying kay Ayesha, I reported it agad sa advisor. And then sa school kasi nila, kapag na-settle sa advisor, then okay na. Pero this coming school year kasi, it's, you know, and ngayon kasi enrollment time, di ba? So, ni-request ko talaga na kung pwede, wag na munang pagsamahin yung mga kids na nag-bully sa kanya sa isang section. Kasi ayoko nang danasin niya uli yung pinagdaanan niya last year about gumagawa sila ng Ayesha Hate Club. Nasasaktan ako as a mom, Tito Gorgie, hindi maganda yon. Pero, you know, mga kids yung mga yan eh. I try to understand kasi parent din naman ako. Paano kung anak ko naman sila? Pero habang bata, kaya pa naman din i-correct yung mga ganitong bagay. So, gusto ko lang muna iwasan muna si Ayesha doon, and then nagkaroon siya ng parang counseling with the guidance sa school nila about the incident, which is yun yung maganda sa school nila, may counseling about it, kung paano niya hinandle yung situation, paano yung coping mechanism niya when it comes to those kind of incidents. And now, yung bata naman, in fairness to her, she's very positive. Mas positive pa po yun sa akin. She's very, positive yung outlook niya sa life. And hindi siya napapatinag sa ganon. Sabi ko sa kanya, di ba? In life, ganon talaga ang realidad. Hindi talaga lahat may gusto sa'yo. So, wala tayong magagawa, anak. You know, just be kind to everyone.